Natapos ang NATO Summit sa Turkey at muling nahaharap ang alyansa sa debat kung ang pagpapalawak nito ay magpapalakas sa seguridad ng Europa o magdadala ng bagong panganib. Kasama sa panel ngayong gabi si Peter Curzon, dating UN opisyal at eksperto sa geopolitika. Anshul Vora, kolumnista sa internasyonal na usapin ng Foreign Policy Magazine, at Sergey Markov, dating tagapagsalita para kay Pangulong Vladimir Putin. Pero bago tayo magsimula sa ating debat, alamin muna natin ang kaunting konteksto. Mula matapos ang Cold War, lumawak ang NATO sa Europa. Tinatanggap ang mga bansang dating nasa ilalim ng impluensya ng Soviet. Ayon sa sumusuporta, nakatulong ang pagpapalawak sa pagprotekta sa maliliit na bansa, pagpapalakas ng demokrasya at pag-iwas sa sigalot. Matagal nang itinuturing ng Rusya na banta sa seguridad nila ang paglapit ng NATO sa silangan. Ayon sa Moscow, lalong lumalapit ang alyansa sa hangganan ng Rusya sa kabila ng dating pag-asang makipagpartner ang bagong Russian Federation sa kanluran. Itinanggi ng NATO ang argumento, iginiit na karapatan ng bawat bansa ang kumili ng alyansa at maraming bansa sa silangang Europa ang sumali dahil sa takot sa agresyon ng Rusya. Lalo pang lumakas ang takot matapos ang digmaan ng Rusya sa Georgia at Ukraine, kaya sumali ang Finland at Sweden. Para sa mga sumusuporta, mabisang panghadal ang pagpapalawak. Ayon sa mga kritiko, maaring lumala ang alitan at mahati ang alyansa. Mainam ba talagang palawakin ang NATO para sa seguridad ng Europa? Sige, handa na tayo para sa debate. Salamat sa pagbibigay ng backgrounder. Magsisimula tayo ayon sa pagkakasunod. Si Peter ang mauna. Unang tanong, ang paglawak ba ng NATO ang pinakamahusay na paraan para sa seguridad sa Europa? Peter. Depende kung sinong tanungin. Maganda rin kasi kalahati akong Ruso at kalahati Ingles, kaya may kakaibang pananaw ako rito. Sa palagay ko, nakikiramay ako sa mga Ruso, lalo na sa patuloy na paglapit ng NATO nitong nakaraang 30 taon. Ang huling malaking pagpapalawak ng NATO ay dahil sa desisyon ni Putin na salakayin ang Ukraine. Dahil sa ginawa niya noong Pebrero, 24 na paisip ang mga Suweko at Finlandes na sumali sa alyansa kahit matagal ng neutral ang Sweden. Depende kung paano mo tatalakayin ang pagpapalawak. Sige, Anshul Vora, ano masasabi mo? Para sa akin, may dalawang panig dito. Ang sumusuporta sa pagpapalawak ay nagsasabing hindi inatake ang mga bansang miyembro ng NATO dahil isa itong defensive alliance na gumagana. Sinasabi naman ng iba na sapat na ang laki nito. Kapag pinalaki pa, magiging mahirap itong pamahalaan. Hindi ito magiging epektibo at tataas ang mga obligasyon sa depensa ng mga kasalukuyang kaalyado. At taliwas iyon sa argumento na dapat pa itong palawakin. Sige, at ikaw naman, Sergey, ano ang iyong opinyon? Alam mo naman, tutol talaga ang Rusya sa paglawak ng NATO sa silangan, papalapit sa aming hangganan. Sige, pumunta tayo sa kanluran, Hilaga, Timog, pero wag sa aming hangganan. Iyan ang aming mga hinihingi sa NATO. Walang may gusto kung may malaking puwersang militar na palapit ng palapit sa iyong kabisera. Ganun lang yon. At ang pangalawang problema ay ang NATO ay isang tunay na institusyon noong Cold War. Pero pagkatapos ng Cold War, wala nang banta mula sa Rusya. At dapat sana ang NATO ay ganon din. Pasensya, kailangan kitang putulin dahil tumunog na ang buzzer sa 30 segundo. Magsisimula na ang mga mas tiyak na tanong. Maaari kang magpatuloy. Magsisimula ulit tayo kay Pietro sa susunod na tanong. Noong 1974, sumali ang Russia sa Partnership for Peace ng NATO. May nagbago ba? Sa totoo lang, hindi. Bahagi pa rin sila nito, pati na rin ng Ukraine, sa kabalintunaan, sa kabila ng lahat ng nangyari mula noon. Para sa akin, mas mahalagang hakbang wala sa PFP, ang founding act ng Administrasyong Clinton noong 1997, pati ang NATO-Russia Council noong 2002. Mahalagang patunay ito ng pagsisikap ng NATO at Russia na makahanap ng paraan para makipag-ugnayan sa mga Ruso, para makipag-ugnayan sa Moscow. At noong unang bahagi ng dekada 2000, si Putin ay talagang pro-NATO. Nag-usap pa tungkol sa pagiging ganap na miyembro ng alyansa, gaya ng mungkahi nila noong 1954 at sa ilalim ng mga Soviets. Pero ang nagbago ay ang relasyon ni Putin sa alyansa. Sa tingin ko, hindi nakatulong ang mga sinabi ni Bush noong 2007 tungkol sa pagsali ng Ukraine at Georgia.
Pero tiyak na mahalaga ang mga Ruso sa pakikipagtulungan sa CTO o kontra-terrorismong operasyon noong dekada 2000. Hindi talaga gumanda ang relasyon mula noon at lalong lumala habang naging mas paranoid si Putin sa mga issue sa bansa. Pati na ang pagpapalawak ng NATO noong dekada 2000 gaya ng 2004 at 2009 kung tama ang aking pagkakaalala. Anshovora, masasabi mo bang ang tanging layunin ng NATO ay kontrahin ang Russia? Ang Russia ang pinakamalaking banta, ngunit layunin lang ay pagtanggol ang teritoryo ng mga miyembrong estado. Nakasalalay ang alyansa niyan sa Article 5 na nagsasaad na ang pag-atake sa isa ay pag-atake sa lahat. Russia ang pangunahing banta. Gayunpaman, nakita mo sa iba't ibang panahon sa kasaysayan ng NATO na nagbago ito at tinanggap ang iba pang mga hamon tulad ng operasyon laban sa pamimirata o alam mo, pagsasanay kasama ang mga partner na bansa sa Asia. Kaya parang alam mo, paminsan-minsan ay lumalawak ito o gaya ng nakita natin. Pagkatapos ng ika-11 ng Setyembre, kasama ito ng US at sumusuporta sa operasyon nito sa Afghanistan. Kaya nagbabago ito. Ang Rusya ang pinakamalaking banta ngayon at ganoon ito nakikita. At ano masasabi ninyo tungkol dito, Peter at Sergey? Sergey muna. Sa tingin ko, napakasimple ng mungkahi ng Rusya na ang NATO bilang institusyon ng Cold War ay dapat mapalitan ng isang sistemang pansiguridad para sa buong Europa na dapat kasama ang NATO at Rusya. Kaya nagsimula ang Rusya ng kooperasyon sa NATO. Pero lumabas na, ayaw pala ng NATO ng ganoong security system, kundi gusto lang nilang maging junior partner ang Rusya, gaya ng tawag nila rito. Alam mo, parang bagong kolonya, pero hindi yon ang napagkasunduan ng mga Ruso. Ang Rusya ay malayang bansa na ng mahigit 5 siglo. At bilang resulta, ngayon nakikita natin na ang NATO ay isang walang saysay na burokratikong institusyon. Naghahanap lang kami ng trabaho. Walang tunay na banta mula sa Rusya. Kaya nga sila gumawa ng mga bagong trabaho para sa mga sweldo, budget at iba pa para sa kanilang sarili. At bilang resulta, ang burokrasya ng NATO ay lumilika ng artipisyal na alitan. Kaya ang mga leader ng NATO, ang burokrasya ng NATO, ang pangunahing banta sa mga bansang kasapi ng NATO. Sila mismo ang nagpatalsik sa demokratikong halal na gobyerno sa Ukraine noong 2014 at nagpatupad ng lubos na iligal, lubos na kriminal at mapanupil na rehimen na mayroon sila ngayon. At bilang resulta, sila ang artipisyal na lumikha ng digmaan sa Ukraine. Gawa ito ng NATO, NATO ang may buong kagagawan nito. Ganap na responsibilidad ito ng NATO. Naghahanap sila ng trabaho, sweldo, pera, budget at iba pa. Sige, Pietra. Tingnan natin. May simpatya ako, gaya ng sinabi ko sa simula, pero sa tingin ko medyo payak lang yan. Ang NATO ay isang voluntaryong organisasyon. Madalas bigyang diin ang Artikulo 5, pero sa ilalim ng Artikulo 13, pwedeng umalis ang isang bansa anumang oras na gusto nila. Dapat sila magbigay ng isang paong paunawa sa Estados Unidos, kahit sino ang kataas-taasang commander. Nag-guest si General Wesley Clark sa programa ko ilang buwan na ang nakaraan at yan mismo ang ipinagalaban niyang punto. Ang dahilan kung bakit lumaki ang NATO ay maaring dahil sa budget o iba pang usaping pinansyal, gaya ng sinasabi ni Sergey, pero sa tingin ko, higit pa roon. Naniniwala ako na maraming dating estado ng Soviet, lalo na ang mga bansang Baltic, ang talagang nag-aalala sa intensyon ng Moscow. Sa tingin ko, binabansagang masama ang mga ito. Madalas ding pinalalabas na masama ang Russia sa kanluran, lalo na sa mga lugar tulad ng London o Washington kung saan ako nagtrabaho at nanirahan. Pero ito ay isang voluntaryong organisasyon at hindi naman nila kailangang sumali. Hindi naman kailangang sumali ng Finland. Neutral sila, higit na depensibo ang tindig nila, pero pinili nilang sumali dahil sila ay nag-aalala. Lalong lumala ang relasyon sa NATO. Sa tingin ko ba, direktang sinusuportahan ng NATO ang mga Ukrainiano at kaya parang proxy war ito? Sa totoo lang, maganda at makatuwirang argumento yon. Nakakakumbinsi ang argumento. Sa tingin ko, mali sabihing agresibo ang NATO dito. Marami na silang pagkakataong maglunsad ng direktang atake sa ilang lugar gaya ng Kaliningrad. Ano bang nangyayari sa enclave na yon sa Europa? Hindi ganoon ang ginagawa ng mga kaalyado ng NATO. Sa tingin ko,
Mas maayos sana kung nagkonsulta at nakipag-ugnayan sila sa Russia at Moscow. Oo, naniniwala ako. Pero sa tingin ko, mali na sabihin gusto lang ng NATO na wasakin ng Moscow. Sergey, gusto mo bang magsalita? Oh, hindi voluntaryong organisasyon ng NATO. Tingnan mo halimbawa ang Montenegro. Ang karamihan sa mga tao ay ang hinihingi ng NATO ay ang presidente patawad ang kriminal na punong ministro ng Montenegro na iniimbestigahan ng Interpol sa Italia, alam mo, para sa malalaking, mas mabibigat na krimen. Pinipilit nilang sumali ang Montenegro sa NATO. Tingnan mo ang nangyari sa Ukraine. Bago ang 2014, bago pa man nakuha ng junta ang kapangyarihan, pagkatapos ng Orange Revolution, malinaw na ang karamihan ng mga Ukrainian ay gusto na maging neutral ang Ukraine. At hanggang ngayon, gusto pa rin nilang maging neutral. Pero ang rehimen Ukrainian na nasa ilalim ng kontrol ng mga bansa sa kanluran, sabi nila, sige, ang direksyon natin ay sumali sa NATO. Kaya ang NATO ay hindi isang voluntaryong organisasyon. Ang NATO Kaya, nako naman, Ingles yan, hindi, pasensya na. Pasensya na, sandali lang. Teka, pasensya na, hintayin mo sandali. O, sa tingin ko, kasama si Sergey na may buong paggalang at anuman ang opinyon mo. Pero sinalakay at inatake ng Russia ang Kiev. Katotohanan yon. Na yon, yun ang isa. At yan ang dahilan kung bakit ang mga bansa, pakiusap, hayaan mo akong tapusin. Kailangang malaman ng mga kalapit na bansa at mga miyembro ng NATO. Hindi ko alam kung ano ang sayo, pero para sa akin, simple lang ito. napakasimple lang. Ang Ukraine ay napasa ilalim sa kontrol pampolitika ng mga bansang kanluranin na nagpatalsik sa demokratikong halal na panggulo. Si Yanukovych noong 2014, siya ay isang vice-presidente. Si isang vice-presidente, Hindi niya pwedeng sabihin na siya ay iniluklok. walang dahilan para magsinungaling. Hindi siya itinanim at hindi makatuwiran ang argumento mo. Pasensya na. Sandali lang, Sergey. Kailangan nating hayaang matapos si Anshul Vora. Anshul Vora, Hayaan mo matapos si Anshul Vora, Sergey. Sergey, hayaan mo matapos ni Anshul Vora ang kanyang punto, pakiusap. Pasensya na, wag mo akong putulin. Wag mo akong putulin. Pasensya na, kailangan ko. pasensya na. Huwag mo yang ipadala sa akin. Sorry, don't interrupt me. Anshul needs it. Kinakaw. Sergey, hindi mo pinapagsalita si Anshul Vora. Pakiusap, hayaan mo siya magsalita. Depensibong alyansa ang NATO at kumilos lang matapos salakain ng Russia ang Ukraine. Nandito ako noon. Walang nagakala na lulusubin at sasakupin ng Russia ang Kiev. Hindi lang Donbas, Silangan o Crimea ang usapan. Sinakop nila ang buong bansa at nais pabagsakin ang gobyerno. Ito ay binanggit bilang isa sa mga layunin ng pamahalaang Ruso. Ang Ukraine ay isang soberanong estado. Ang mga hangganan ng Ukraine ay nahati ayon sa kasunduan nila ng Russia noon. At doon lamang nasangkot ang mga bansa ng NATO. Hindi bago iyon. Bago yon, sa malaking bahagi ng mga bansa sa NATO, ang pananaw ay magkaroon ng produktibong relasyon sa Russia. Wanda Dusandel, nabigo ang pulisya. Hindi ko alam bakit mo sinasabing hindi. Kasi ito ay napatunayan na. Hindi ba bumoto ang Russia laban? Iba lang talaga. Iba talaga. Hindi mo alam. Piotr! Piotr, Teka, Sergey! Sergey, bigyan mo ng chance ang iba, please, Piotr. Sorry, Piotr. Kaya sa tingin ko, ipinapakita nito kung ano talaga ang pinag-uugatan ng malaking bahagi ng digmaan. Ibig ko sabihin, hindi ganun kasimpleng magturuan ng sisi. Mas komplikado yon dahil sa kasaysayan ng relasyon ng Russia at Ukraine, ng Kiev at ng Rus at iba pa. Pero ang mas makabagong usapin ay ito. Kasalanan ba ito ng NATO? Kasalanan ba ito ng Russia? Sa palagay ko, dito umiikot ang usapan. Ang Ukraine ay parang hinahatak ng mas malalaking puwersa. Ganyan na mula nun. Nanirahan ako sa Ukraine at pwede kang malayang magpunta sa Russia kahit kailan. Walang visa na kailangan. Masaya rin ang Ukraine bilang neutral na bansa, di ba? May maayos itong relasyon sa mga Europeo at maayos din ang relasyon nito sa Russia. Sa tingin ko, ang pinaka-problemang ugat ay ang patuloy na hangarin ni Putin na palakasin ang impluensya sa Ukraine na nagsimula ng dahan-dahan lalo na sa ekonomiya. Ang Ukraine, lalo na ang kanluran, ay isang komplikadong bansa. Ang kanlurang Ukraine ay mas pulako o naimpluensyahan ng Polish-Lithuanian Commonwealth.
Pagkatapos ay meron kang Imperyong Ruso, Novorossiya, na sumasaklaw sa kanluran at timog ng Ukraine kung saan maraming etnikong Rusong Ukrainian na nagsasalita ng Ruso ang nakatira. Ako mismo ay may lahing nagmula sa bahaging iyon ng mundo. Pero ang punto, naramdaman ng Ukraine ang mas matinding presyon mula Moscow at nagsimulang lumapit sa EU. Makikita natin ito sa Georgia at Armenia. Maaari ring ihambing ito sa Taiwan at China habang tumitindi ang kilos ni Putin. Pinipilit ng China ang Taiwan kaya mas ramdam ng mga Taiwanese na gusto nilang lumayo sa China tulad ng sa Ukraine. Habang pinipilit ng Russia, lalong tumitibay ang Taiwan at Ukraine na gustong lumapit sa kanluran. Peter, gusto ko lang magdagdag ng tanong. May mga ulat na susubukan ng Russia ang katatagan ng NATO ngayong tag-init. Totoo ba ang mga banta na yon? Nag-alala ako tungkol sa kakayahan ng mga Ruso na magsagawa ng mga pagsubok gamit ang mga hybrid na taktika. Matagal na itong ginagawa ng Kremlin sa paglabag sa Baltic airspace. Nakita natin ito sa mga drone na tumama sa Romania. At alam mo, sinabi ng Russia na hindi nila sinasadya yon. Pero ito ang problema. Mas dumadalas ang mga ganitong pangyayari. Habang lumalala ang sitwasyon sa Crimea at ekonomiya ng Rusya, Sergey, siguro sasang-ayon ka na hindi maganda ang lagay ng kanilang ekonomiya ngayon. Hinahanap ni Putin ang paraan ya ilihis ang atensyon ng mga Europeo mula sa Ukraine at ituon ito sa sarili nila. Sa tingin ko, ito ay mapanghamong estratehiya ng Kremlin. Pero naniniwala ba ako may paparating na malawakang pananakop? Hindi. Pero parang ganito, papasok ang Russia sa Baltics, mananatili sila ron. Sasakupin nila ang isang bayan sa hangganan ng Baltics at susubukan ang katatagan ng NATO. Sapat na ba yon para kumilos ang NATO? Kapag hindi, baka subukan pa nila. Hanggang sa, alam mo yun, 10% ng teritoryo ng mga bansang Baltic ay kontrolado na ng Russia. Sige, Sergey, anong masasabi mo tungkol dito? Ang sitwasyon sa Ukraine ay talagang simple lang. Inukupa ng NATO ang Ukraine noong 2014, nagpatupad ng talagang kriminal at mapanupil na rehimen at ginagawang kontra-Russia ang Ukraine, na kung tutuusin, 80% ng mga tao doon ay ang wikang Ruso ang katutubong wika. Ipinagbabawal nila ang wika ng 8% ng populasyon. Gumagawa sila ng matinding pampulitikang panunupil, pumapatay ng libu-libong tao, at ikinukulong ang 12,000 ng mga tao. Itinuturing naming malaking estratehikong banta ang plano ng NATO na gawing kontra Rusya ang Ukraine sa hangganan ng Rusya. Paano papayag ang Rusya? Ako mismo, pati ikaw, nakapunta na sa Donetsk. Nakapunta na ako sa Donetsk bago ang espesyal na operasyong militar, ilang beses na sa iba't ibang komperensya at iba pa. Nagigising ako gabi-gabi sa lungsod ng Donetsk dahil sa pambobomba ng hukbong Ukranyano na umaatake sa lungsod ng Donetsk gabi-gabi. Dito, may hindi ka pwedeng alisin. Ansyo, kailangan ko bang ulitin ang tanong? Totoo bang banta ito? Makatuwiran bang ikatakot na susubukin ng Russia ang determinasyon ng NATO ngayong tag-init? Sinasabi sa amin ng mga opisyal ng seguridad dito, sandali. Ansyo, Vora, oras na, Sergey. Pasensya na, Ansyo. Ansho. Sergey, hindi mo pinapayagan magsalita si Anshul Vora. Pakiusap, hayaan mo siya magsalita. Sige. Siga. Sa iba't ibang anyo, may mga drone na pinalipad sa ilang kalapit na bansang kasapi. Kung magtatanong ka at kakausapin mo ang mga tao dito, nakikita nilang totoong takot ito, pero hindi nila inaasahan ang malawakang pananakop. Sa palagay ko, inaasahan nila magkakaroon ng pag-atake sa Baltic States bago matapos ang dekada. Iyan ang dahilan kung bakit marami silang paghahanda sa pagkuha ng kakayahang wala sila, na dating inaasa sa US, pero ngayon kailangan sila na mismo ang gumawa. Ang buong paghahanda ng Defense Industrial Complex ay talagang nakatuon sa 2030 at pagkatapos ay 2035 bilang deadline. Hindi lang ito tungkol sa pagtaas na yung defense spending, kundi dahil nakikita na ang banta mula sa Russia ay napakalapit na sa mga susunod na taon. Sige, may oras pa tayo para sa isa pang tanong. May ibang alternatibo ba sa seguridad bukod sa Russia at NATO? Kung para sa akin yan, wala. Hindi sa ngayon. Para sa seguridad ng mga kaalyadong Europeo, ang banta ay mula sa Russia. Kaya hindi alternatibo ang Russia. Para sa kanila,
Ang tanging paraan sa ngayon ay panatilihing buo ang alyansa at mapanatiling kakampi si Trump. Dahil umaasa ang mga kaalyado sa nuclear umbrella na ibinibigay ng US at iba pang mahalagang estratehikong bahagi ng kanilang response plan kung sakaling sila ay atakihin. Dapat itong pamunuan ng NATO framework. Pinag-uusapan kung pangalan lang ng NATO ang gagamitin. Kung patuloy na pinangungunahan ng mga Europeo, magiging EU-led framework na lang ba ito? Kung saan malalaking bansang kasapi pa rin ang mapapasya? Sa palagay ko, ginagawa pa lang ang pulisiyang ito. Pero dito, ang pagkakasundo ay dapat itong pamunuan ng NATO. Sige, Piotr, mabilis na lang. 1 minuto na lang. Ano huling saloobin mo? Ganito, tignan mo, ibig kong sabihin, muli, ito ang pundasyon ng seguridad ng Europa. Ang idea na kaya ng Russia sakupin ang buong Ukraine tapos magsagawa pa ng malaking operasyong militar laban sa mga Europeo, sa palagay ko ay medyo mahina ang ilang argumento. Pero sa ngayon, maling paglalagay ito na dalawa lang ang pagpipilian. Maraming mga salik ang nakabase sa kung anong nangyayari sa labas ng labanan. Ang ekonomiya ng Russia ang pinakamahalagang elemento sa lahat ng ito. Pero pangalawa, tungkol ito kay Putin. Kung mawala si Putin at maging mas moderate ang sistema, posibleng may pagbabago pero walang mangyayari habang siya ang namumuno. Pwede mong talakayan ang mga defense pillar ng EU, pero sa tingin ko ang pinakapunto ay parang NATO na walang Estados Unidos. Hindi ko iniisip na aatras ang US pero dapat maghanda ang Europa na depensahan ang sarili nitong mga hangganan, pati Greenland dahil sa US. Alam kong hindi yun malamang, Russia dahil sa Baltics. Kailangan tumingin ng NATO sa Hilaga. Kailangan din itong tumingin sa Timog. Marami pa itong ibang mga front na kailangang pamahalaan. At tiyak na sa ngayon, salamat sa inyong lahat. Pasensya, kailangan kitang putulin dahil magko-commercial break na tayo. Salamat sa mainit na debate!